sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-5 linggo, ngayong panahon ng Kwaresma. So sa darating po na linggo ay simula na po ng ating pagdiriwang ng mga banal na araw o mahal na araw. At kaya nga po, dahil dito mga kapatid, ating pag-ibayuhin nawa ang ating paghahanda para mas maging makulay at makahulugan ang pagdiriwang natin ng mga araw para sa paggunita ng pagpapakasakit, pagkabuhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At sandali ito po ang aking pagninilay ay binigyan ko po ng pamagat na halik ni Kristo. Let me begin by sharing with a story na kung saan meron pong isang pari mula po sa Europa na isang umaga siya po ay naglalakad. Common po na sa mga pari po doon, especially sa mga nagdaang panahon, kapag namamasyal, naglalakad-lakad, suot po yung kanilang black kasak, so nakaitim na sutana. At yun po, yung kagaya po ng kanyang pag-araw-araw na ginagawa, naglalakad-lakad po sa community na kanyang inaalagaan. At habang siya po ay naglalakad, may nakita po siya isang bata sa di kalayuan na nasa harap po ng isang bahay na mayroong gate. At tila mayroong inaabot doon sa gate. Habang papalapit po yung pari, tila ba nag-i-struggle na maabot yung isang bagay. So pagdating po doon ng pari, ang nakita niya yung bata, gusto niyang abutin yung doorbell. Merong kasing gate para makapasok siya. So nagmagandang loob po yung pari. Ang sabi niya, so I will press this doorbell for you. So the priest pressed the doorbell at natuwa naman yung bata. Ngumiti lamang kay Father. Ang tanong ng pari, what now? I already did you a favor. What now? This little boy just smiled. At yung kanyang ngiti, para bang mayroong sinasabi. Muling pinindot yung doorbell. Kang sabi po ng bata, Father, it's now time to run. Ang nais palang gawin ng bata, mang-prank lamang doon sa may bahay. Ginawa naman ni Father, tinulungan pa yung bata, not knowing na yun yung intention. What now? It's time to run. Oras na po para tumakbo. Ito po yung isang bagay na kapag tayo ay mayroong nagawang pagkakamali o tayo maharap sa isang malaking pagsubok, our initial reaction is not to fight, but to flight. Tumakbo. Umalis. Umiwas ka. Tumakas. Yan ang ating initial reaction or initial decision. Ayoko niyan. Ayoko na sakit sa ulo. Ayoko ng problema. Hindi ko naman sinasadya. Kaya ang nais natin, lalayo na lamang, magtatago, iiwas, tatakas. People would rather run away from than face the problem and sufferings. Sino nga naman ang gusto ng mga pagdurusa o paghihirap? Kaya naman tayo nagsisikap na magtrabaho, na magpakabuti, magpakabanal dahil ayaw natin ang pagdurusa. Ang gusto natin, yung buhay hayahay. Normal po sa isang tao.
Problems and difficulties are realities in the world that we cannot avoid. Ang taong walang problema, hindi daw normal. Ang taong may problema, ang masasabi nating isang taong nabubuhay ng normal. We see sufferings everywhere. Kahit saan naman po tayo pumunta, hindi mawawala yan. Kahit anong estado natin sa buhay, kahit anong edad natin, hindi po tayo lulubayan. May mga ilang tanong tayo na lagi nating ipinabato sa ating Panginoon. Halimbawa, bakit kaya kung sino pa yung mga mabubuti at mga inosente, sila yung nagdurusa, nadadamay, ang buhay nasasayang. Bakit? Hinahayaan ng Panginoon na mangyari iyon. If God is truly the most powerful, why does He not put a stop to this suffering? Yan po yung tanong ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Makapangyarihan ng Diyos, oo. Pero bakit hindi niya bigyan na lamang ng tuldok ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng kahirapan? Pilit natin hinahanap po ang mga sagot sa mga tanong na iyon. But let us always remember, mga kapatid, that in the ocean of pain and suffering, a bunch of pearls is waving. Kahit na po napakarami, napakalawak at tila maladagat na paghihirap, na pagdurusa, merong napakaraming mga perlas ang naghihintay sa mga nagtatagumpay. Sa ating po pagdarusa, mga kapatid, merong tatlong dahilan para tayo ay magdiwang. Hindi mawawala yan. Sa lahat ng ating paghihirap, meron din po naghihintay na sarap. Hindi lahat magluha. Hindi lahat tungkol sa pagbagsak. Merong pagbangon. Merong pagngiti. At tatlong dahilan pong ito ay ang mga sumusunod. Una, rejoice because suffering is normal. Kagaya po na nabanggit natin kanina, to suffer is to live a normal life. Following Christ would entail suffering. Alam naman po natin yan. Lahat ng mga alagad na sumunod sa ating Panginoon, iniwan man nila ang lahat sa kanila, maging kanilang mga sariling pangarap. Hindi naging madali dahil merong paghihirap at merong mga krus na kailangan po nilang pasanin. Meron laging pagpipilian. Kapag tayo ay nagdurusa, it can be because of the foolishness and sinful choices that we make. Maaari tayo nagkamali. At dahil sa pagkakamali natin, meron tayong paghihirap, meron pagdurusa kung kailangan harapin. Pero hindi dahil sa nagkamali ka, wala nang pag-asa. At sa isang banda, mga kapatid, sa sandali na pinili mo at yakapin ang katotohanan, meron din tayong haharapin na pagdurusa. Halimbawa, kung sa ating trabahong ginagalawan, pinagtatrabahuhan natin, now everyone is following what other people do. Halimbawa, yung dahil kailangan na makiayon tayo, ang lahat na mali gumagawa ng isang hindi magandang bagay, corruption, for example, wala kang ibang magagawa minsan, diba? Pag hindi ka sumunod, aawayin ka. Pag hindi ka sumunod, tatakutin ka. So embracing the truth and living with the truth also entails suffering. Pagdurusa sa kamay ng kapwa natin. Pero bawat pagdurusa, mga kapatid, pinaglibay ang ating pananampalataya.
Sa ating bawat pagdurusa o suffering, ipinapakita na ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ang ating tanging sandigan. Ang ating pong kayamanan, di ba? Sigurado po ako na marami sa atin humarap na sa malaking pagsubok. Nang ako po ay umantong sa isang malaking krisis, though I know to myself that I have my family, I have these good friends who would support me all the way. Sa isang banda, sa lahat ng pagdurusa, ang tinitingnan ko na lang, walang iba kundi ating Panginoong Diyos. O God, you are my life. O God, you are my treasure. You are everything to me. Nawa po, sa pagdurusang ito, samahan niyo ako. Maaari yan din po yung ating hinaing. Yan po yung ating dalangin. Panginoon, sa lahat ng bagay na ito, sa lahat ng pagdurusa na pinagdadaanan namin, tulungan po ninyo kami. Samahan po ninyo kami. At huwag po ninyo kaming pababayaan. Suffering helps us keep an eye on eternity. Alam natin na mayroong naghihintay sa atin. Hindi na pagpapala na bibigay ng mundong ito, kundi sa piling natin Panginoong Diyos. Kumapit lang tayo sa Kanya at hindi niya tayo pababayaan. Rejoice because suffering is normal. Ikalawa, rejoice because suffering points to our union with Christ. Pakikibahagi po natin sa ating Panginoon na naghirap at nagdusa. Ito po yung sinasabi nating redemptive suffering, na yung ating pagdurusa ay hindi lamang natin nakamit at mapupunta sa wala. Na kung ating iaali para sa ating minamahal, para sa ating Panginoon, ang bawat paghakbang natin, bit-bit ang bawat krus ay namumunga ng kaligtasan ng karamihan. Yan po yung katotohanan, mga kapatid. We suffer because Christ suffered. It gives evidence of our union with Christ, which secures everything we have in Him. Rejoice in suffering because it is there that God's finest wines and rarest pearls are kept. Doon sa pagdurusa, natatago po yung pinakamasarap na alak at ang pinakamagandang mga perlas. Tila apoy na nililinis o pinupurify ang bawat puso at ang bawat espiritu. Rejoicing and suffering are linked together by faith in Christ. Diba? Sinasabi natin na parang gulong ang buhay. Minsan nasa taas ka, sobrang saya. Minsan mararanasan mo nasa ibaba ka. Yan ang buhay natin, mga kapatid. At dahil po sa pagdurusa, nakakamit natin yung mas malalim na kahulugan ng ating buhay. That life is worth living for. Kaya ano po yung dapat na ating maging disposisyon? Dapat positibo. Panghuli, rejoice because suffering is the path to greater glory. Yung pong pagdurusa natin ay daan tungo sa kadakilaan. The promise of future eternal and ever-increasing joy has the power to strengthen us in the present. The promise of grace in the future has the power to strengthen us with grace in the present. How true? Na yung pangako ng buhay na walang hanggan ang nagbibigay sa atin ng kalakasan
sa buhay natin ngayon. Yung pangako ng biyaya na darating ang nagbibigay sa atin ng kalakasan para sa mga biyaya ngayon. That is the reality of our life. But we are not suffering alone. God is one with us in our sufferings. It is impossible to be a Christian without a cross. Ang isang Kristiyano na walang krus ay hindi tunay na Kristiyano. A crossless Christian is a Christless Christian. And a Christless Christian is a gloryless Christian. Bahagi ng pagiging Kristiyano ang magpasan ng krus. Bahagi ng pagiging Kristiyano ang magbuhat nito para makarating sa buhay na puno ng kadakilaan. Let me end my reflection with this short poem. At ang pamagat po nito, Halik ni Kristo. Halik ni Kristo, sapagkat ito ang aking damdamin na patuloy kang mahalin. Sa aking paglapit ang sabi niya sa akin, minamahal kong anak, kung ikaw ay aking mayayakap, ikay mababahiran ng mga kamay kong binalot ng dugo ng pangarap. Kung inyong mapakikinggan ang tinig kong nangangatal, baka ikay masaktan ng mga tinig na nasa aking ulunan. Aking napagtanto na ang pagmamahal ay may kabayaran. Sabalit ang sabi niya sa akin, ang pagdurusa ay hindi parusa, kundi halik ni Kristo, ating pag-asa. Sa ating pong mga katanungan kanina, hinahanap natin ang sagot. Pero ang maliwanag at konkreto na sagot sa lahat ng tanong ay nasa ating harapan. Ang krus na nakabayubay sa krus. Ang bawat pagdurusa, hindi po parusa, kundi halik ni Kristo na ating pag-asa.